Kapag yun ang pinili mo, everyday siya. Kapag yung isang pinili mo, nakalagay talaga, Monday to Friday lang. Eh di siya nol pinili. Yun. Good pamor. Okay, tayo po tumayo na. At baka panay na naman ang... Wala namang... Oh. Okay, Acts chapter 20. Basahin po natin muli ang verse 17 to 24. Salitang pagbasa, ako po sa verse 17, kayo po sa 18, sabay-sabay tayo sa 24. Nakita na po ba isang malakas at masaya? Amen? Amen. Verse 17, and from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. 18, kayo po. And when they were not believed, he said to them, "You know that from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons, Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. 20. and how I cared about nothing that was profitable unto you, but have shown you, and have taught you publicly, and pronounced to us, Testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. 22. and now behold, I go about in the spirit of the Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. Verse 24, altogether ready read. But none of these things move me, neither count my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Tayo po lahat, yumuko, pumikit, tayo po manalangin. Mapagpala namin Diyos namin, mapagmahal at mapagpatawad, muli Ama, sa oras na ito, kami po ay nagsusumamo at tumingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Maaaring nung nakaraang taon, marami kaming pagkukulang sa iyo, sa aming pong paglilingkod sa inyo. Maaaring ito ay hindi naging maganda at sapagkat marami kaming pinagkakabalahan sa aming mga sarili, sa aming mga buhay. Nawa itong bagong taon na dumating sa amin, na iyong pinahiram sa amin, nawa ay lubos ka namin mapaglingkuran na may katapatan at buong puso. Salamat muli sa inyong pong banal na salita, sapagkat kung wala po ito, ay hindi po kami magkakaroon ng kagalakan na ito ay aming paglingkuran, hindi kami magkakaroon ng kagalakan na ito ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat sapagkat dahil din po sa inyong pong banal na salita, meron kaming lakas upang harapin na patuloy ang mga habang ng buhay. Salamat sa inyong pong paggabay sa amin, pag-iingat sa mga blessings, biyaya, pagpapala na hindi na nagsasawa na ito po ibigay sa amin. Nawa, ito po yung aming gantihan, maaaring hindi man namin tayong gantihan, ay nawa kami po ay bilang pasasalamat sa lahat ng mga ginawa mo po sa amin. Patuloy ka namin paglingkuran at huwag kami magsawa na kami makinig ng inyong pong banal na salita. Huwag kaming magsawa na ito ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami paunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Itago mo po ako muli sa inyong pong likuran. Ikaw siya makita, malulhati at maparangalan. Salamat po Ama sa mga prayers po namin na patuloy mo pong sinasagot at dalangin po namin patuloy ang kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel at patuloy po kayo magligtas sa lahat ng dako ng mundo. Gamitin mo po kami sa pangangaral, pagbabahagi ng kaligtasan na ang Panginoon lamang ang Panginoon tagapagligtas at ang kaligtasan ay hindi sa gawa, hindi sa relihiyon, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na siyang tumupos, nagpatawad sa lahat ng aming mga kasalanan, na siya po ay namatay dahil sa aming mga kasalanan na alibingan muling na buhay. Ito po ang dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po po. So muli mga kapatid, mga minamahal, salamat kayo po ay nandito. Ibig sabihin ng inyong pong pinili ay ang ating Panginoong Jesus. So muli ang title po ng mensahe this afternoon ay Choose Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, kung ang talagang pinakamahalaga, hindi lang po basta mahalaga,
kundi pinakamahalaga sa ating buhay ay si Kristo. Kung siya ang pinakamahalaga, aatin pa rin tayo maghapon. Amen po ba? At talagang tayo po ay kung siya yung ating pipiliin, pinipili sa ating buhay, ay tayo po ay a-attend ng prayer meeting. So napakahalaga ng pagpili, katulad na lamang kanina, humugot na naman sa Brother Luis. Kapag nagkamali ka ng pinili, di ba? So talaga kapag mali ang pinili natin sa ating buhay, maaaring mapahamak tayo, masira ang buhay natin, o maaaring hindi tayo magtagumpay sa buhay natin. Kaya napakahalaga ng pagpili. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, in everyday, meron po tayong ginagawang choices. Meron tayong ginagawang desisyon sa ating buhay. May pinipili tayo. Let's say for example, sa pagbili ng sapatos. Diba? So, bakit ka ba bibili ng sapatos? Yan ang mga tanong eh. Bakit? Kailangan ba? At anong brand ang pipiliin mo? Diba? Kasi nga mahalaga ang pagpili. Tama ba? So talagang ang iba ay talagang yung branded na sapatos ang pipiliin kahit ito ay mahal. Amen po ba? Sapagkat subok na yung quality at subok na ito'y talagang magiging kagamit-gamit. So yun po. So sa t-shirt din, ganun din. Na bakit tayo pumipili ng t-shirt, hindi tayo minsan. Pero bilang mga Kristyano, tayo po ay talaga kahit ukay. Diba? Basta maganda, formal, okay na yun sa atin. Pero yung ibang tao, sa ibang tao talaga, tinitingnan lagi ay signature. So kung bakit sila pumipili ng isang bagay. O yung kapartner mo, bakit mo yung piniling mahalin? Yung kapartner mo, di ba? Wala. Diba? So, hindi rin basta-basta pumipili sa taong ibigin. Yun ang katotohanan. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, last prayer meeting, no choice daw eh. Mahirap yun, no choice. Walang-wala. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, so last time, ito po ay naipangaral na. At nung ito po ay pinapangaral po ng prayer meeting, ay sabi ko talagang magkakaroon ng part 2. So yun po. At talagang kaninang umaga, parang nagkakaroon po siya ng connection. So, kung pinili mo si Kristo, pipiliin mo si Kristo kung siya ang pinakamahalaga sa iyo. Diba? Pero kung hindi talaga siya ang pinakamahalaga sa iyo, hindi mo siya pipiliin. At ang maaaring piliin mo siya, pero nakakalungkot, so siya ay nagiging number 2, number 3, at ang the worst thing ay siya yung panghuli sa buhay ng isang Kristyano. So mga kapatid, mga minamahal, sa Bible, ang dami talaga na talagang ang pinili ay ang Diyos. Ang pinili ay si Kristo. At makikita natin dahil pinili nila ang Diyos, hindi ang mundo ito, hindi ang sino ng tao, hindi sila nagsisi. Diba? Kaya ganoon din, sa pagpili ng makakasama sa buhay, kailangan maging maingat para walang pagsisihan. Amen po ba? Kasi talagang yan ay habang buhay na makakasama mo. So makakalaya ka lang dyan sa mga partner mo kapag yan ay diba? So yun ang katotohanan. Kaya talagang dapat maging maingat sa pagpili. So mga kapatid, mga minamahal, this afternoon, for us to choose Jesus upang sa atin po ay talagang piliin natin si Kristo at wala nang iba, we need to answer 3 questions. Kailangan sagutin natin ang 3 katanungan. Sapagkat sa mga bagay na pagpili nga natin, meron tayong mga tanong na sinasagot. Diba? Bakit natin pinili ang sapatos na ito? Bakit pinili natin ibigin ang taong ito? So ano bang meron sa kanya? So unang tanong po mga kapatid, mga minamahal na ating sasagutin, who is Jesus? Sino ba ang Panginoong Jesus? Diba? So yun po ang kailangan nating tanungin. Yun yung tanong na dapat nating sagutin sa ating pong buhay. Sino ba si Kristo? So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 1, sabi po dito, sa 1 John chapter 2 verse 1, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if
And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So mga kapatid, mga minamahal, 1 John chapter 2 verse 1 ba yan? So mga kapatid, una po ang Panginoon Jesus, siya po ay anak ng Diyos. Kaya kailangan talaga natin siyang piliin sa ating buhay. Ang sabi nga po ng Bible sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Kaya sa ating buhay, wala tayong higit na dapat piliin, paglingkuran, tawagan, kundi ang ating Panginoon Jesus sapagkat siya ang anak ng Diyos. Hindi naman si Pio ang anak ng Diyos di ba? Hindi naman si Mary ang anak ng Diyos. So si Kristo ang anak ng Diyos. So tayo mga anak ng Diyos. At tayo naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagtanggap pananampalataya kay Kristo. Ganun pa man, hindi tayo dapat lumapit kay Brother Edwin. Oo, kabilang na siya sa mga anak ng Diyos. Diba? O sa akin na pastor, ganito. Unang lalapitan natin ay ang anak ng Diyos. Amen? So si Kristo, sapagkat siya po ang anak ng Diyos. Para bang ganito? Halimbawa, sa isang kumpanya, halimbawa ako wag na ako, kasi wala pa akong anak. Diba? So, halimbawa si Brother Andrew, may-ari ng isang company, di ba? At ngayon, ang nagmamarriage na ng kanyang company ay ang kanyang anak. O di ba? Dapat ito ay nagpapalakas do sa anak ni Brother Andrew. Kasi siya yung anak na may-ari, di ba? So mga kapatid, ganoon din po sa buhay po natin, si Kristo ang anak ng Diyos. Kaya dapat siya yung lagi nating tinatawagan, sa Kanya tayo nagpapalakas, dapat talaga sa Kanya tayo nagpapa-impress, hindi sa tao. Diba? Dapat yung anak ng Diyos ang lagi nating piniplis, binibigyan ng kalulahatian, hindi ang sino mang tao. Yan po ang ating Panginoon Jesus. Jesus is the Son of God. Who is Jesus? Jesus is the Savior of the world. 1 John chapter 4 verse 14, tinan po natin. Si Kristo ang tagapagligtas. So sabi po ng 1 John chapter 4 verse 14, and we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. So si Kristo ang tagapagligtas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, higit sa lahat ang makakapagligtas sa atin walang iba kundi si Kristo. Maaring advance ang mga technology ngayon, di ba? Napakagaling na ng mga technology, pero talagang wala pa rin. Kahit advance ng mga technology, hindi pa rin nila masabi kailan puputok ang vulkan. Hindi pa rin nila masabi kailan lilindol ng 8.2. Di ba? Wala pa rin yan. At kung lilindol man, sino ang higit na makakapagligtas sa atin? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya nga sabi na 1 Corinthians, kung hindi ako nagkakamali, tingnan niyo po yung Bible sa 1 Corinthians chapter 2 verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but by the power of God. Kaya mga kapatid, mga minamahal, si Kristo dapat natin piliin sapagkat siya ay anak ng Diyos, siya ang tagapagligtas. So yun po, na talagang siya yung nagliligtas sa atin sa araw-araw. Kaya siya, sa Kanya tayo manampalataya, sa Kanya tayo magtiwala. Kaya nga sabi kanina sa Sunday School, ano yung middle verse of the Bible? Matid kayo na Sunday School kanina. Mali. Middle verse of the Bible. Ala, plus 5. Sayra, verse 6, 8. Naku naman, sana pa rin 190 ng iyo Okay. So, Psalms 118. Sorry na, kung tumatag ka. Okay. So, Psalms 118 verse 8. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. So, sa Diyos tayo, sa Panginoon tayo magtiwala ng buong puso.
hindi sa karunungan ng tao, hindi sa mga technology ng mundong ito. So mga kapatid, who is Jesus? Jesus is the Son of God. Jesus is the Savior of the world. Si Kristo ang tagapagligtas, hindi relihiyon. Di ba? Hindi ang gawa ng tao. Kaya mga kapatid, mga minamahal, siya ay dapat nating piliin, siya ang ating piliin sa ating buhay. Kaya nakakalungkot lang talaga, bakit maraming wala kapag prayer meeting, maraming wala kapag Sunday afternoon, sapagkat ang kanilang pinili ay ang mundong ito. So mga kapatid, ano pa sabi? Ang sabi ng Matthew chapter, I think 28, Matthew chapter 28 verse 18, ano sabi po doon? And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Diba? So lahat ng kapangyarihan ay naka Kristo Jesus. Kaya siya ang dapat nating piliin. Siya ang tagapagligtas. Siya ang may kapangyarihan upang tayo ay iligtas sa lahat ng bagay. So mga kapatid, mga minamahal, who is Jesus? Minsan nakakalimutan ng tao nakakalimutan ng Kristiyano, sino ba ang Panginoong Jesus? Kung bakit nawawala ng halaga sa kanila si Kristo at ang napapahalagahan nila, binibigyan ng halaga ay mga bagay sa mundong ito. Bakit hindi nila napipili si Kristo? Sapagkat nakakalimutan nila kung ano si Kristo. So yun po mga kapatid, and Jesus, sabi po ng 1 John chapter 5 verse 7 and 20, sabi po doon, For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. And verse 20, and we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So Jesus is the true God. Siya yung tunay na Diyos. Kaya lamang talagang ang mundo ay bulag sa katotohanan. Sana mga kapatid, mga minamahal, mayroon tayong ginagawa upang ang sanlibutan, upang ang mga mahal natin sa buhay ay mamulat sa katotohanan. Napakatindi ng conviction ni Ate Marilyn. Talagang in-invite niya kami na makapag-share ng Word of God, makapag-share ng kaligtasan sa mga mahal sa buhay ng kaanak, kamag-anak ng kanyang mister. So kami ay niyakan doon sa Christmas party ng mga kamag-anak ng kanyang mister. Noong po Friday, January 2. So tayo naman po, dahil ang gusto talaga natin makapag-share at kaluluwa yun, kahit ito si Ate Marilyn ay hindi natin nakakasama dito, ang habol natin makapag-share, may pakilala si Kristo, kung sino ba si Kristo, pumunta po tayo doon sa Rizal. At kahit kami naglakad ng medyo malayo din naman, at talagang ang lugar ay sabihin na natin, daang tao lamang, hindi makakapasok ang 4 wheels, motor lamang ang pwede doon. So pumunta po kami. So mga kapatid, mga minamahal, sana meron po tayong ginagawang paraan upang ipakilala sa tao sino si Kristo. Si Kristo ay hindi basta tao. Diba? Si Kristo ay tunay na Diyos. Pero maraming relihiyon ngayon, sekta, nagtuturo na si Kristo daw ay hindi Diyos. So nakakalungkot, sila po ay bulag sa katotohanan. Kaya sana gamitin po natin ang social media. Ako'y natutuwa na nung ako po'y nag-upload ng mga video sa YouTube, meron pa palang mas nauna sa akin. Siyempre, bago lang naman ako. Nakita ko, nandoon din ang mga preaching ni na Pastor Dan na talagang ang Faith Baptist Church Pasig ay talagang ginagamit ang YouTube, nag-a-upload sila ng mga video at hindi lang sa YouTube kundi sa Facebook. Kaya talagang sa Facebook kumakalat ang mga video ni Pastor Dan pagdating sa kaligtasan, katiyakan ng langit. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana ginagamit natin anuman ang mga resources na mayroon tayo. So mga kapatid, mga minamahal, hindi para kumita ng pera, hindi para iasa ang ating sarili, kundi para ipakilala si Kristo ay tunay na Diyos, si Kristo ay anak ng Diyos, si Kristo ang tagapagligtas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, let us choose Jesus.
sapagkat siya'y anak ng Diyos, sapagkat siya ay tagapagligtas, sapagkat siya ay tunay na Diyos. Then next question. For us to choose Jesus, we need to answer this question. What Jesus done for us? Ano ba yung ginawa sa atin ni Kristo? Di ba? Tayo minsan pumipili tayo ng kaibigan. Bakit? Kasi merong nagawa sa atin. Tayo, hindi pa man tayo sinilang sa mundong ito, si Kristo ay mayroon ng nagawa para sa atin. Amen? So yun yung katotohanan. Si Kristo marami nang ginawa para sa atin. Pero yung ating mga kaibigan, yung mga tao sa mundong ito, wala yan. Di ba? Yung kanilang mga ginawa sa atin ay hindi kayang kumpara sa ginawa ni Kristo sa ating buhay. Kaya dapat sa atin po, piliin natin si Kristo. At ang mundong ito, ano ba ang gusto ng mundong ito para sa atin? What this world did for us. So ano ba yung ginawa na ng mundong ito? Alam nyo, kung patuloy nating pipiliin ang mundong ito, ang sabi po ng Bible sa John 16:33, tinan po natin. Sabi po ng Bible sa John 16:33. Kaya kung pipiliin natin ang mundo, magkakaroon tayo ng pagsisisihan. Sabi po dito, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace." Kay Kristo, kapag siyang ating pinili, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Amen po ba? In the world, sa mundong ito, kapag ang mundong ito pinili, at maraming Kristiyano pinipili ang mundong ito kaysa sa kay Kristo, ye shall have tribulation. Kapag pinili ang mundong ito, magkakaroon ka ng kabiguan, magkakaroon ka ng kahirapan. So yan po ang mundo. Magkakaroon ka ng kaguluhan. Yan ang mundo. Kaya huwag tayo magkakamali na piliin ang mundong ito. Maaring nandito tayo sa mundong ito, pero sana ang pinipili natin ay si Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, what Jesus done for us? Ano bang ginawa sa atin ni Kristo? Ang sabi po ng 1 Corinthians 15, verse 3 and 4. Ito po ang mga ginawa, napakarami. At kung may isa-isahin natin ang mga ginawa ni Kristo sa atin, kulang ang oras po natin. Kulang. Baka sabihin nyo, baka pa niya, awatin nyo na, Pastor, tama na. Pastor, gabi na. Pastor, may lakad pa ako. Pastor, gutom na ako. Gusto ko sana isa-isahin, gusto ko sana natin. Pero baka magreklamo na kayo sa akin. Baka pamaya tulugan nyo na ako at kayo matumba na din yan. Di ba? Walang matutulog ka, bagong taon na. Di ba? So, sabi po na 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4. 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4. Ang sabi po dito, "For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for us." Jesus Christ, this is what He done for us. He died for us. Siya po ay namatay para sa ating lahat. Balik po natin, 1 Corinthians 15. Ano pa po sabi po dito? How that Christ died for our sins. Siya po ay namatay dahil sa ating kasalanan. Ang tanong, ang mundo bang ito ay namatay para sa ating kasalanan? Ang kaibigan mo ba, ang teacher mo ba, ang professor mo ba, ang coach mo ba ay namatay dahil sa iyong kasalanan? No. Diba? So mga kapatid, si Kristo lamang ang namatay para sa ating mga kasalanan. Ito ang ginawa ni Kristo sa ating lahat. At ang sabi pa po dito, according to the scriptures, and that He was buried. Si Kristo lamang yung inilibing para sa ating lahat. Amen po ba? Siya'y inilibing, and that He rose again. Siya lamang yung nabuhay para sa ating lahat. This is what Christ had done for us. This is Jesus what had done for us. Ito ang ginawa ni Kristo ng ating Panginoon Jesus para sa ating lahat. Siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay inilibing at muling nabuhay. Ito ang ginawa niya. Pero ang mundong ito, yung kaibigan mo ba nabuhay? Diba? Yung kamag-anak mo ba'y nabuhay? No. Si Kristo lamang ang nabuhay para sa ating lahat. Upang tayo bigyan ng kaligtasan. So He died for us. He dedicated His life for us. Inialay niya ang kanyang buhay
para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, it is not wrong to choose Jesus. Hindi ito maling bagay na siya yung ating ipaglaban, na siya yung ating piliin, na siya yung ating paglingkuran. So dapat tayo po talaga maglingkod kay Kristo sapagkat siya ang nag-alay, nagbuwis ng kanyang buhay para sa ating lahat. He delivered us from the punishment of hell. Sino ang nagligtas sa atin sa kaparusahan sa impyerno? Yung kaibigan ba natin? Yung trabaho ba natin? Yung pera ba natin? Ito ba yung makakapagligtas sa atin sa kaparusahan sa impyerno? Yung sasakyan ba natin? Yung bahay ba natin? Yung pangarap ba natin? Yung ba ang makakapagligtas sa atin sa kaparusahan sa impyerno? Yung relihiyon ba natin? Yung gawa ba natin? No. It is Jesus who saved us from the punishment of hell. He delivered us from the punishment of hell. Kaya sana all the time, sa lahat ng oras, saan man tayo naroon, piliin si Kristo. When you sang worldly music, you choose not Jesus. Kung ikaw ay maawit pa rin hanggang ngayon ng mga awiting makamundo, hindi mo pinipili si Kristo. So, yun nga po ang masakit na katotohanan na minsan sa buhay natin, ang pinipili natin ay ang mga bagay sa mundong ito. Hindi si Kristo. Ang pinipili natin ay ang ating sarili, hindi si Kristo. So, ang dami na nating excuses para tayo maka-absent sa pagsamba, para hindi natin mapili ang Panginoon Jesus. Ang dami nating excuses. So kung marami tayong excuses, mga kapatid, mga minamahal, para hindi mapaglingkuran si Kristo, hindi si Kristo ang ating pinipili. Amen? So He delivered us from the punishment of hell. He delivered us in every day of our life. This is what the Lord Jesus Christ had done for us. Ang dami. Kaya kung isa-isahin natin, kulalahatin natin, kulang ang oras po natin. Kaya isipin nga natin, sana this year or bago tayo matulog pamaya at pagkagising bukas ng umaga, isipin natin, pagbulay-bulayan natin kung gaano kabuti ng Diyos si Kristo, talagang napakarami ng kanyang mga ginawa sa ating pong buhay. So He delivered us in every day of our life. He gave us eternal life. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So ang ibinigay sa atin ay buhay na walang hanggan. At ang sabi nga po ng John chapter 10 verse 10. Tingnan po natin sa Bible, sa John chapter 10 verse 10. Ano pa? Sabi po dito sa Bible, sa John 10:10. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life. So bakit dumating si Kristo? Upang bigyan tayo ng buhay. At hindi lamang basta buhay, binigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan. At nais pa niya tayong bigyan ng isang masaganang buhay, masayang buhay. Yun po. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana lagi natin piliin si Kristo. Kaya sana huwag tayong pa-absent. Di ba? Sa pagsamba, sa ating paglilingkod kay Kristo. Sana kung tayo po'y maglilingkod sa samba sa Diyos, huwag tayong darating ng late sapagkat kung tayo po'y talagang living for what matters most, talagang tayo ay aatin sa ating pagsamba on time or ahead of time sapagkat si Kristo ang pinakamahalaga sa buhay natin. Amen? Si Kristo ang pinakamahalaga sa buong mundong ito. Siya ang pinakamahalaga. Kaya sana on time or ahead of time. At sana talagang pahalagahan natin ang lahat ng mga activities na mayroon sa gawain ni Kristo. Yung Sunday School, pahalagahan natin yan. Nakakalungkot. Maraming Kristyano hindi pinapahalagahan ang Sunday School. Darating sila, alas 10 na. Di ba? Yun po yun. Darating 10 or minsan nga talaga 10:10, 10:15. Mga kapatid, mga minamahal, kung si Kristo ang pinakamahalaga, diba? Kung ang paglilingkod sa Diyos ang pinakamahalaga, ahead of time, darating tayo.
So, ang pinakamahalaga sa ibang tao, trabaho, trabaho, trabaho. Yan ang pinakamahalaga sa kanila. Trabaho ang pinili, hindi si Kristo. So mga kapatid, He gave us eternal life. He gave us life. Buhay. Bakit buhay pa tayo ngayon? Bakit nandito pa tayo ngayong 2026? Kasi binigyan na tayo ng buhay. Kaya nga kanina, kagabi, akala ko hindi na talaga ako magigising eh. Kasi kagabi, kumain pa ako ng chocolate. Hindi tuloy ako nakakatulog. Kasi ang chocolate pang pagising. Pero salamat po sa chocolate. Diba? Salamat sa chocolate. Masarap talaga chocolate. Makulit. So mga kapatid, mga minamahal, He give us life. He put us in the ministry. So tayo po ay inilagay ni Kristo sa ministry. Inilagay tayo sa paglilingkod. Ito ang kanyang ginawa. Bakit? Sapagkat kung nasa ministry tayo, ito yung lugar para tayo i-bless. Sapagkat kung tayo nasa ministry, ito ang pinakaligtas para sa atin. Pinakaligtas na lugar para sa atin. Amen? So inilalagay tayo sa ministry sapagkat ito yung pinakaligtas na lugar para sa atin. Dito tayo pagpapalain ng Panginoon. Amen? So ang mundo magbibigay sa atin ng material na blessings. Yan din ang mundo. Talagang pinagpapala ang ibang tao materially para hindi sila magamit sa ministry, para hindi sila makapaglingkod kay Kristo, para may layo sila sa Diyos kay Kristo. So mga kapatid, ang mahalaga sa atin, ang pinakamahalaga sa atin, hindi mga bagay sa mundong ito, yung relasyon natin sa Diyos kay Kristo. Kaya mga kapatid, sana this year 2026, talagang ang pahalagahan natin yung ating relasyon kay Kristo sa Diyos, yung ministry. He cleansed us from all our sins. So tayo nilinis, tinubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Titus chapter 2, verse 14. Tinan po natin. Sabi po ng Bible sa Titus chapter 2, verse 14. Sabi po dito sa verse 14, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity. Diba? So, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin. Kaya sana lagi natin piliin si Kristo. Huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa. Piliin paglingkuran ang ating Panginoong Jesus. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin that He might redeem us. Tayo ay tinubos niya sa lahat from all iniquity. So tayo bayad na. Ito ang mga talata, salita ng Diyos na nagsasabing tayo ay palangin. Ano man ang mangyari sa atin, tayo ay ligtas, tayo ay palangin sapagkat bayad ng lahat ang ating mga kasalanan. And then sabi pa po dito, and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Kaya mga kapatid, mga minamahal, He bled for us, tumagas ang dugo ni Kristo. Nabubo ang dugo ni Kristo. Kaya kung ang kaibigan mo man ay nagkaroon na din ng sugat, dumugo ang kanyang katawan, pero para saan ba yung pagkatugo ng kanyang katawan? Ito ba'y para linisin ang ating mga kasalanan? So dugo ni Kristo ang naglinis sa ating mga kasalanan. 1 John chapter 1 verse 7. So He bled for us. Kaya mga kapatid, mga minamahal, piliin lagi si Kristo, paglingkuran si Kristo, pahalagahan ang Diyos, ang gawain ng Diyos. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Dugo ni Kristo, hindi dugo ng sinumang tao, hindi dugo ng hayop. Kaya si Kristo ay piliin po natin. Kaya salamat. Sana may encourage natin ang mga kapatiran. So makikita natin, maraming Kristiyano pa, mababaw ang pananampalataya. Maraming Kristiyano, mababaw ang kanilang pag-ibig sa Diyos kay Kristo.
ang kanilang iniibig ay mga material na bagay sa mundong ito. Si Pablo, sabi po ni Pablo, but none of these things move me. So makikita po natin sa buhay ni Pablo, kahit anong tindi ng kanyang kahirapang pinagdaanan, marami ang umuusig sa kanya, kahit wala siyang makain, ang pinili ni Pablo ay ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Kahit siya po ay makulong pa, so pinili pa rin niya ay si Kristo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana ganun din po tayo. Huwag nating ipagpalit ang Diyos si Kristo sa mga mundong ito, sa mga bagay sa mundong ito. Kaya nga sabi po ng Bible sa 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Huwag ibigin, huwag liitin ang mundong ito, sapagkat sa mundong ito mapapahamak ka. Sa mundong ito mapapasama tayo. Hindi ko na babanggitin, merong pastor yun talagang no man can serve two master. So, kaya yun, napasama ang maraming tingin sa kanya ngayon magnanakaw. Diba nakakalungkot isipin na pastor siya, pero yun yung lumalabas ngayon sa social media. Kaya talaga mahirap na sumali sa politics. Mahirap. Kasi hindi naman talaga natin pwede sabihin malakas tayo, matibay tayo. Kasi talagang, ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, tingnan po natin. Wherefore let him that thinketh he standeth, take heed, lest he fall. Kaya no man can serve two master. Kaya kung pastor, talagang pastor lamang dapat. Huwag nang sumausaw sa politika, huwag sumausaw sa ibang mga business o sa mga business. Kasi talaga mapapahamak. So yun po mga kapatid, mga minamahal, talagang kapag pinili natin ang mundo ito, mapapahamak, masisira ang ating buhay. Kaya sana piliin natin ang Diyos, ang Panginoon Jesus, na lagi natin siyang paglingkuran. Kapag prayer meeting, sana nandito tayo. Kapag Sunday worship, maghapon, sana nandito tayo. At kung ano man ang mga utos ng Diyos, sana piliin natin siya, hindi ang mga bagay sa mundong ito. Tingnan nga po natin ang ating pong Bible sa Proverbs 22 verse 1. Tingnan po natin kung tama ako. Proverbs 22 verse 1. A good name is rather to be chosen. So, ibig sabihin po niyan, magkakaroon tayo ng mabuting pangalan, hindi masisira ang pangalan natin kung si Kristo ang ating pipiliin. Kung patuloy tayong susunod sa kanyang mga utos. So, kung tayo po ay pipiliin natin ang mga kayamanan sa mundong ito, talagang masisira ang buhay natin. Amen? So, a good name is rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver and gold. So, piliin natin sundin ang mga utos ng Diyos ni Kristo para hindi tayo mapahamak. So, mga kapatid, mga minamahal, let us choose Jesus. No matter what happened. Ano man ang mangyari sa buhay natin, piliin natin sundin si Kristo ang kanyang mga utos. And then next, so what Jesus done for us, napakarami, hindi na po natin iisa-isahin pa. So, He bled for us, He cleansed us from all our sins, He put us in the ministry, He gave us life, He gave us eternal life, He delivered us in every day of our life from the punishment of hell, He dedicated His life for us, He died for us. And then, next questions na dapat nating sagutin para magawa nating piliin si Kristo, where Jesus brought us in the future. Saan tayo dadalhin ni Kristo? Sa pagdating ng panahon, sa future. Ang mundong ito, saan tayo dadalhin ng mundong ito? Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal,
lagi natin piliin si Kristo sa anumang bagay. Kasi sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 7, "For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out." So si Kristo ang piliin sapagkat dumating tayo sa mundong ito, wala tayong dala. Aalis din tayo ng walang dala. Kaya ang Diyos, si Kristo, ang ating pahalagahan, gawain ng Panginoon, ang ating pahalagahan, hindi ang mga bagay sa mundong ito. So where Jesus brought us in the future, saan tayo dadalhin in the future? So mga kapatid, He will bring us in heaven. Di ba? So sa langit na tayo dadalhin, He will bring us in a place where we experience peace and joy. Dadalhin niya tayo doon sa langit, sa lugar na talagang kung saan ay ating mararanasan ang kapayapaan, kagalakan, magpakailanpaman, forever. Di ba? So, may forever doon sa langit, hindi dito sa lupa. So, forever is sa langit. He will bring us in the kingdom of God, in His kingdom forever. So, sabi po ng Acts 20 verse 25, ano po sabi po dito? Sa Acts chapter 20 verse 25. So ito po ang lugar na pagdadalhan ng Panginoon sa atin in the future. "And now behold, I know that ye all among whom I have gone preaching the kingdom of God." So pinangaral ang kingdom, kaharian ng Diyos, sapagkat ito ang lugar na titirhan natin in the future, forever. Yan po pinakamaganda doon forever. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, let us choose Jesus sapagkat in the future, He will bring us in the kingdom of God, in His kingdom. So talaga napaka-special po natin. Sabi po ng Revelations 21 verse 4, tinan po natin. Revelation chapter 21 verse 4. "And God shall wipe away all tears from their eyes." So saan po ito? Doon po yun sa langit. Doon sa kanyang kaharian, sapagkat sa kanyang kaharian wala nang pagluha pa. Kaya talagang napakaganda ng ating future. Sa mundong ito, wala nang future. Sa mundong ito, wala nang magandang kinabukasan pa. Kasi pasama na ng pasama ang mga tao ngayon. Pasama na ng pasama ang mga nangyayari sa ating paligid, sa ating mundo. Merong mga ibang bansa, hindi na tumigil ang gera. Diba? At talagang grabe sa ibang bansa. Parang, yun nga, nakita ko, Venezuela. Diba? Talagang binumba ng US ang Venezuela. At hinahanting ang president doon. So, yan ang ating mundo. Kaya wala na pong magandang kinabukasan pa sa mundong ito. So, hindi ko po kayo dinidiscourage na mag-aral, hindi ko kayo dinidiscourage na magtrabaho. Pero sa buhay po natin, higit nating pahalagahan ay ang ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Piliin natin ang Panginoong Jesus. Kaya lang, ang ibang tao talaga, lagi nila pinipili, alibay, excuses, trabaho. "Pastor, pagod ako sa trabaho. Hindi muna ako sasamba. Pastor, wala muna ako sa choir, pagod ako." Diba? So, lagi na lang ang trabaho. So, kinalimutan na ang Panginoon. So, yun po, na talagang, sabi po doon, "There shall be no more death." Wala nang kamatayan doon sa langit, sa kaharian ng Diyos, na kung saan tayo ay dadalhin ni Kristo. This is our future. Ito yung ating kinabukasan. Neither sorrow, wala nang kalungkutan pa sa langit. At ang sabi pa dito, "Nor crying," wala nang pag-iyak. "Neither shall there be any more pain." Hindi ka na magkakaroon pa ng sakit. Hindi mo na kailangan ng maintenance. Hindi mo na kailangan pa ng doktor. Kaya gusto ko na mauna Kaya lang, ayaw pang kunin ni Lord. Di ba? So, ha? Wala pang asawa. Wala pang asawa. Mag-asawa muna. Okay lang kahit hindi na. "For the former things are passed away." Then second, John 14, 1-3. John 14, 1-3. Tinan po natin. So napakaganda ng ating future. Kaya piliin si Kristo. "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions.
Kaya talagang hindi na tayo maghihirap pa magpagawa ng mansyon. Hindi na tayo maghihirap pang mag-maintenance. Wala na tayong babayarang kuryente. Wala na tayong babayarang tubig. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So, si Kristo pa ang naghanda ng ating mansyon na ating titirhan. So, talagang fully furnished po yan. Amen? So, talagang wala nang tutulo diyan kapag umulan. Parang hindi na yata umulan doon, ano? Wala nang ulan. At hindi mo na kailangan pa ng aircon sa langit. So yan po ang ating future. And then, kaya huwag na kayo mainggit doon sa mga naka-aircon. Diba? And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also, that is forever. So kasama natin ang Panginoon magpakailan paman. Kaya mga kapatid, mga minamahal, lagi natin sanang piliin ang gawain ng Panginoon. Huwag nating pabayaan ang linggo, ang pagsamba. Diba? Huwag nating pabayaan yung ating pakikinig ng salita ng Diyos. So lagi tayong sumamba, maghapon, umatay ng prayer meeting, maglingkod kay Kristo. Si Kristo ang piliin. And then 2 Peter chapter 3. Verse 13 and 14. Tapos na po tayo. Sabi po dito, nevertheless we, according to His promise, look for new heavens and a new earth. So ito po yung ating talagang hinihintay. New heavens and new earth wherein dwelleth righteousness. Wala nang magnanakaw, wala nang manloloko, wala nang scammer, wala nang sinungaling. So, wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent. Maging masipag na piliin si Kristo, maging masipag maglingkod sa Diyos kay Kristo. Yan ang bilin sa atin. Yan yung utos sa atin. Kaya lang talaga ang daming tamad ng Krisyano. Balik mo ito, brother Edwin. Hindi pa tapos yun. So, ang daming tinatamad ngayon, di ba? So, ang dami. So sabi pa dito, that ye may be found of Him in peace, without spot and blameless. Kaya mga kapatid, mga minamahal ko, yun, nakakalungkot lang talaga, masipag sa school, tamad sa bahay. Masipag sa church, masipag ba sa church? Tamad sa bahay. So dapat lagi tayong masipag sa gawaing bahay. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, this is our future. Doon po tayo dadalhin ng ating Panginoong Jesus. Kaya mag-ingat sa mga kaibigan na pipiliin. Baka kung saan ganyan dalhin. Na yung mga tropa. Diba? Mag-ingat sa lalaki o sa babae pipiliin. Baka kung saan ganyan dalhin. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, tapos na po. Let us always choose Jesus in our life, no matter what happen. Katulad po ni Pablo, but none of these things move me. Sana kahit anong kahirapan, anong karamdaman, kabiguan at dumating sa atin, piliin ang Diyos, si Kristo. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po itatako sa ating pong Lord's Supper. Tayo po lahat ay linggo, tayo po ay nanalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami po ay inyo pong pinili. Pinili para maglingkod sa inyo. Pinili para manatili dito sa ministry. Sinabi mo nga po sa inyo pong banal na salita, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. And whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He will give it you. Salamat. Hindi man po kami qualified. Marami kaming pagkukulang. Ganun pa man, pinili mo pa rin kami, inilagay mo pa rin kami dito sa ministry. Salamat po, Ama, sapagkat ikaw po ay tapat. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit, tayo po ngayon ay darako sa ating pong pag-aalala
sa hapunan ng ating Panginoon, ating pong alalahanin ng ating pong Panginoong Sus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Kaya marapat lamang na talagang si Kristo, ang Diyos, ay ating paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan, na siya lamang ang ating tatawagan sa oras ng mga kalungkutan, sa oras ng mga kagipitan, at sa oras ng ating mga kasaganaan, kagalakan, siya dapat nating paglingkuran. Habang lahat ay nakayukot na kapatid, nilinis po tayo ng dugo ni Kristo at ating po inaalala ang kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Tayo po ay magkakaroon ng pakikibahagi sa hapunan ng Panginoong Hesus. Tayo po ay magkakaroon ngayon ng 2 minutong panalangin. Tayo po ay humingi ng tawad sa mga kasalanan na ating nagawa sa Diyos, sapagkat kung hindi po tayo makakahingi ng tawad, kung hindi tayo hihingi ng tawad sa mga kasalanan na ating nagawa, hindi tayo magiging karapat-dapat sa pag-partake ng Lord's Supper sa pakikibahagi ng hapunan ng Panginoon. Isipin po natin ang mga kasalanan na ating nagawa at ito ay ating hihingi ng tawad. Iluhod natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sipot, start na po ngayon ang 2 minuto.